Hindi nila pwedeng ipukol sa atin. Bakit? Di baling hindi ako nakapag-aral. Di baling high school graduate lang ako. Di baling sabihin na nilang artista lang ako at bobo ako. Di baling ako sa paningin nila ay walang alam. Pero meron ako isang ugali, hindi po ko manunuba. Mas masakit na tawagin kang estapadora or estapador. Because the things that you bought, the things that you acquired, you should pay. And that I cannot take. Yes, it's hard. It's really hard. I am not complaining. I'm just stating facts. To create certainty in government transaction. And that will send the message to the business sector. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. Hi sa lahat ng bumubuo at miyembro ng God First Vloggers. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ingat, God First. At most likely, marami nakakaalam sa inyo. Tayo ay iniwanan ng 10.24 billion pesos na commercial obligation. Ano po ang ibig sabihin ng commercial obligation? Ayan po ay mga gastusin pang-araw-araw na kinukuha ng pamahalaan. Gamot, gaas, sabon, gwardiya, construction, and so on and so forth. At ito ang myth buster. May nagsasabi noon, at alam ko sa mga barangay chairman, narinig nyo rin ito. Si Yorme, kaya kami hindi nakapag-gobyerno, kaya kami hindi nakapaglingkod. Si Yorme, maraming iniwang utang. Tama, mali? Sinabi nila yun. At ipinaliwanag ko naman kung bakit at saan napunta. Pero hindi yun yung punto. Ang gusto ko maging punto at maging aral at leksyon sa atin bilang mamamayan. Huwag tayong magpapabudol. Kasi usong-uso ang budulan. Na-JO lang kayo, nalito pa kayo. And I'm gonna address it straightforward. Walang pagkukubli. Totoong nangutang ako sa kasagsagan ng pandemya. Ngunit ang ating inutang ay may takdang kabayaran. Ibig sabihin, kahit 10 o 100 beses kung sabihin ito, pag ang tengang kawali ang kausap mo, talagang magbibingi-bingihan. Uulitin ko. Umutang tayo dahil may mandanas ruling akong natagpuan. At ang inutang natin, tinutugon ng mandanas ruling. Kaya kung ang sasabihin ay kaya tayo walang gamot sa health center, tambak ang basura, walang allowance, walang binigay sa eskwelahan, and so on and so forth dahil sa utang, hindi po totoo yun. Bakit? Tingnan nyo po ang screen ninyo. Wala pa tayong pera pero ang nabayaran ko na utang or commercial obligation na iniwan nila ay umabot na sa 3.1 billion pesos. Ulitin ko, may 15 billion akong inutang na siya naman pinakikinabangan ng tao. Ipaliliwanag ko kalaunan. Ngunit may iniwang
commercial obligation na 10 billion. Yan ang epekto ng JO at cash advances. Tanong, Yorme, kala ko ba wala na tayong pera? E paano mo pa nabayaran yung obligasyong iniwan sa iyo ng nakaraang administrasyon? Ayan po, hindi po pwedeng i-complete. 3.1 billion na. Wala pa tayong pera niyan. Tanong, Yorme, nakabayad ka ba sa mga inutang mo sa bangko ng Land Bank at DBP? Ayan din po, 272 million pesos. So which is which? Sino kaya ang tapat at totoo? Ang sabi nga, kapag ka gusto, maraming pagtamad, maraming that thing, it speaks. Myth buster cannot be lied. Oh, pwede ko namang subain, istapahin. Pakita mo yung susunod na page. Yung isang picture, makikita nyo yung mga binayaran kong obligasyon sa kanila. Pulis na nga lang ang utang ko, PWD na lang, saka solo parent eh. Although sa marami pang utang. Gamot na bayaran. Bakit? Bakit natin nagawa yun? Yung una nyong nakita kanina. Yung una nyong nakita na ginawang JO ang pera, imbes na ipambayad sa obligasyong kinuha. So, I think by this time, that will put an end to your doubts in your mind. And I think we have a clearer picture of where we are. But don't worry. Be happy. Makakaraos din tayo. Tanong, totoo ba na may iniwang 10 bilyong commercial obligation? Sila, totoo. Hindi pwedeng ikaila. Ang tanong ng mga Manileño, ang tanong namin, may naramdaman ba tayo sa 10.2 billion na yun? Hindi ako parang humusga. Naghusga na ang taong bayan. Walang naramdaman. Kaya nagtagumpay ang bumalik ka na. Sa pandemya, tingnan niyo po, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Magsaysay High School. Anak na, 3 taon na hindi pa tapos. Samantalang ginawa natin yung Albert, ginawa natin yung Manila Science, ginawa natin yung Almario, all 10-story, fully air-conditioned public school. Sa loob lamang ng 3 taon, kasagsagan ng pandemya, sabay-sabay na ginawa. Tanong, napapakinabangan ba ito ng taong bayan? Nagagamit ba ito ng taong bayan? Cath Lab, Ospital ng Maynila. Baseco Hospital, 3 taong nakatenga. Cath Lab, 3 taon, by the hundreds of millions. Bakit? As I have said so many times, the people of Manila, to you, to each and every one of you, mahirap, middle class, mayaman. Anong sabi ko? Hindi ako mangingimi na gastusan kita ng milyong-milyong piso kahit isa ka lang, mabuhay ka lang at maduktungan ko lang ang buhay mo't makasama ang pamilya mo.
That is our pledge. That is our commitment in delivering healthcare in the city of Manila. Pero wala. Hindi ginamit. Maraming gamit. MRI, CT scan. Itinatago. Huwag daw gamitin, baka magasgas. Wow! Heavy. How come? I am no doctor. But I know how it feels nang mamatay ang lolo ko. Kaharap ako dahil walang dextrose. Umiyak na lang ang nanay ko. To the medical sector of the city of Manila, we are 100% going to invest whatever we can, whatever we have, na magkaroon lang ng sapat na pagkakataon, pantay na pagkakataon, ang isang mahirap at isang mayaman, pareho ang gamit sa ospital. Parehong may gamot sa ospital, pribado man o pampubliko. Kaya po, sa mga nanay at tatay ko, kulang pa, marami pa. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.